Ah, Yun lamang po ang maikling updates at sa hindi po pag-abala, tayong lahat ay muling magsitayo. Samahan niyo po ako sa aklat ng mga awit. Psalms 83 verse 1. Okay, Psalms 83 verse 1. Sabi sa verse 1 mga kapatid, Keep not thou silence, O God, hold not thy peace, and be not still, O God. Verse 2, For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up the heads. Verse 3, They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. Verse 4, They have said, Come, and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. Verse 5, For they have consulted together with one consent. They are confederates against thee. So hanggang verse 5 lang po yung babasahin ko, pero hanggang verse 18 yan, mga kapatid. Mamaya from verse 6, iisa-isahin natin yan hanggang sa dulong bahagi. Tayo saglit na manalangin. Hallelujah. O aming dakilang Diyos, aming Panginoon, muli kaming sumasamo sa iyo sa panalangin. Binasa namin ang mga salitang ito, Lord, na isulat libo-libong taon ang nakalipas. Ikaw po ang nag-inspire kung bakit ito naisulat at nawa sa gabing ito ay ikaw din po ang patuloy na mag-inspire na magpahayag at mahayag ito po sa bawat isa amin upang magkaroon kami ng kaalaman at kaunawaan sa iyong sakdal na kalooban. Lalong-lalo na po, O Diyos, sa mga huling araw na ito. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makaunawa. Sapagkat kung wala ka na magpapahayag, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan, ay wala kaming anumang matatamo sa gabing ito. Kung kaya't ang buong tiwala ay aming inilalagak sa iyo at aming itong idinadalangin, isinasamo sa iyo pong dakila at banal na pangalan. So only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So halos continuation ito nung paksa natin nung Sunday at di ko alam kung napakinggan na nila Brother Alex para mas masundan yung topic natin at napaka-inam nung ating pagtatalakay nung nakaraang Sunday about the Israel-Palestine history. So we found out, mga kapatid, na ang Palestine at Israel ay iisang region yan, iisang lupain. At nakita natin sa kasaysayan mula sa panahon sa Lumang Tipan hanggang sa panahon natin kung paano ito pinangyari ng Panginoon. At nakita natin sa kasaysayan na andyan ang Diyos na siya ang may panukala ng lahat, mga kapatid. So siguro yung ilang bahagi nung nakaraan ay madadaanan pa rin natin sa gabing ito kung ipapahintulot po ng Panginoon. So sa gabing ito ay pinamagatan ko yung subject natin. Ito po ay Bible study. Kinuha ko po ito sa verse 5. Sabi sa verse 5, For they have consulted together with one consent. Verse 5. Diyan natin kukunin yung topic natin, mga kapatid. Sabi diyan, For they have consulted together with one consent. They are confederates against thee. So yung topic natin ay the confederation of nations against Israel or God, sapagkat ang kalaban ng mga taong ito ay hindi ang Israel kundi ang Diyos. Ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain, pero sino mang umaway sa Israel ay kaaway ng Diyos. Masusumpa. So andyan po yung word na they are consulted, merong tinatawag na one consent, at merong tinatawag din na confederates. At dyan galing dyan natin kinuha yung salitang confederation, at yan ay very popular sa ating panahon sapagkat napakarami pong bansang nagkakaroon ng mga confederation. Sapagkat ang ibig sabihin yan ay pagkakaisa. Kung maalala nyo, nung nakaraang Sunday, nung magkaroon ng 6 Days Wars, noong 1967, bago po yun nangyari. 3 summit yung ginawa ng Arab country. Nagkaroon ng 3 pag-uusap-usap.
At after ng 3 beses na pag-uusap-usap, nagkaroon sila ng one consent. At ano yung one consent na yon? To destroy Israel. Ibinalita sa lahat ng bansa. Inihimpapawid yung balita, it is about time to remove Israel. Di ba, mga kapatid, sa kasaysayan, kaya nang marinig ng mga Hudyo yung balitang yon, nagpagawa na sila ng mga kabaong. Hindi po sila handang lumaban. 20 years pa lang yung pagitan after nung sila ay maging isang bansa noong 1947. Pero salamat sapagkat simula nung araw na may tatag ang Israel muli bilang isang bansa, ay andun na po yung makapangyarihang kamay ng Diyos na nagmamaniobra. Kaya bagamat ang ipinapagawa na nila ay kabaong, ang utos nung presidente ng Israel ay pagpagawa na ng mga kabaong, pero merong isang general na tumanggap ng karunungan mula sa Diyos. At nagkaroon sila ng tinatawag na Operation Focus. Di ba? Naikwento ko na ito kay Brother Alex. At dahil sa Operation Focus na yon, tinalo nila ang 8 bansa sa loob lamang ng 6 na araw. At nung taon na yon, ng 1967, yung Jerusalem ay napasa kamay ng Israel. At nakita natin yung mga taon, yung timeline, paano ito nagkakatugma-tugma, mga kapatid. At ngayong gabi ay muli natin itong i-review, lilinawin natin ng higit para hindi po tayo ma-confuse at mas, kung mag-aaral din po ang bawat isa inyo at magbabasa, magsi-search, mas madali para sa inyo. So, alam naman natin kung anong nangyayari ngayon. Tuloy-tuloy po yung nangyayari sa Israel. At kanina nga po sa balita ay in-announce na po ni Netanyahu na magsisimula na po sila ng operation, yung ground, ang tawag doon? Grounds operation. At ang sabi ng mga Palestinians, ng Hamas, naghihintay na sila. At sabi nila, they have 35,000 soldiers na handang sumalubong sa mga Hudyo, mga kapatid. At yung China po at Russia ay naglabas din po ng update na kinukondim nila ang Amerika. Nung nakarang araw, nagkaroon ng pag-uusap ang China at Russia at ngayon ay nilabas ang kanilang pahayag na kinukondim nila ang Amerika at ang United Nations, mga kapatid. So, lalong gumugulo. Pero bago ang World War III, rapture muna. Kaya kung ang mga bansang ito ay merong pagkakaroon ng consultation, nagkakaroon sila ngayon ng mga confederation, nagkakaroon sila ngayon ng mga paghahanda, dapat tayo din po, mga kapatid. Dapat masigit nating makita sa ating mga sarili ang paghahanda sapagkat kapag naganap ang bagay na ito in natural way, kapag dumating ang squeezing, mga kapatid, hindi ko alam kung makakatayo ang mga hindi malago sa pananampalataya. Nung nakaraan lang, di ba, nabalita, binangga dito sa atin, sa Pilipinas, binangga nung China Coast Guard, yung isang barko, diba? Bangka, isang malaking bangka. Napanood nyo ba sa balita? At nagwawarningan na sila, mga kapatid. Kaya, alam natin kung saan ito patungo. Pero ngayong gabi, pag-aralan natin ang hula sapagkat ito ay, ang tawag dito ay prophecy of Psalms 83 at makikita natin mismo ano ang meron dito, mga mahal kong kapatid. So sabi dito sa pagpapatuloy, basahin natin ulit sa verse 1, Sir Mary Ann, tinatawagan ngayon ng Israel ang Panginoon, ang Diyos. Sabi diyan, O Diyos, huwag ka nang tumahimik. Huwag kang maging mapayapa at matiwasay. Kasi tila ba, walang ginagawa ang Diyos sa kanila. Sabi nga ni Brother Alex, laga namang kawawa ang Israel simula noon. Wala silang pahinga, mga mahal kong kapatid. Tila iniisip nila, tahimik ang Diyos. Ang Israel ay nasa kaguluhan. For how many years? Thousands of years. Pero iniisip nilang napaka-payapa lamang at napakatiwasay lamang ng Diyos na walang ginagawa. Kaya dito sa hulang ito ay tinatawagan nila ang Diyos. Kagaya ng binasa natin sa Hosea chapter 6 na tumawag sila sa Diyos. Tatawag muli sila sa Diyos. Sabi sa verse 2, Tagalogin na lang natin.
Sabi diyan, sapagkat narito ang mga kaaway mo ay nanggugulo at silang nangagtatanim sa iyo ay nangagtataas ng ulo. Ibig sabihin, andun yung confidence, andun yung prides na kayang-kaya nilang talunin ng Israel, mga mahal kong kapatid. Kaya nga, di ba, kung mapapansin nyo sa mga sinend ko sa group, halos buong mundo, mga mahal kong kapatid, ang sympathy ay nasa Palestinians. Di ba? Buong mundo, nagkakaroon ng mga rally. Hindi basta-basta mga rally, kundi malakihang mga rally. Nakita nyo naman sa group na sinend ko, mga mahal kong kapatid, at ang lahat ng tao, halos, ay ang sympathy ay nasa Palestinians, mga mahal kong kapatid. At sabi dito, tila ba ang mga ito ay nagmamalaki? Kasabi sa verse 3, sila'y nagsisitanggap ng payong may katusuhan laban sa iyong bayan at nangagsasanggunian laban sa iyong nangakakubli. Verse 4, kanilang sinabi, kayo'y parito at atin silang ihiwalay sa pagkabansa. Di ba? So kailan lang naging bansa ang Israel? Ang pinag-uusapan dito po ay bansa na po ang Israel. Kailan sila naging bansa, mga mahal kong kapatid? 1947. Dati ay hindi sila isang bansa lamang. They are the kingdom of Israel. Hindi bansa-bansa ang tawag noon, kundi mga kaharian. Pero ang hula ngayon, ang mababasa natin dito ay pagiging bansa ng Israel. At sabi yan, upang ang pangalan ng Israel ay wag nang maalala pa. So yan talaga yung kaisipan ng mga taong ito, ng mga bansang ito. Sabi sa verse 5, sapagkat sila ay nangagsasangguniang magkakasama na may isang pagkakaayon, may isang pinagkakasunduan. Laban sa iyo ay nangagtitipanan. So pagdating sa verse 6, mga kapatid, andito yung mga bansang ito. Pero nakatago sa hiwaga or sabihin natin in parable. Pero kung tayo ay nag-aaral ng Biblia, madali nating matitrace kung ano ang mga bansang ito ngayon. Sabi sa verse 6, ang mga tolda ng Edom, the tabernacles of Edom, isa. The Ismailites, Moab, the Hagarines, verse 7, the Gival, the Ammon, the Amalek, the Philistines, with the inhabitants of Tyre. So kagaya na sinabi ko nung Sunday, ang Tiro ay siyudad yan ng Lebanon. Ang Tyre ay Tyre pa rin yan ngayon, hindi yan nagbago. Kung Tyre yan noon, Tyre pa rin yan ngayon. At isa yung siyudad sa Lebanon, mga mahal kong kapatid. Verse 8, Asor also is joined with them. They have holpen the children of Lot. So, may mga binanggit, mga mahal kong kapatid, at isa-isahin natin ito. You can take notes. Ang tabernacles of Edom, yan po ay ang southwestern Jordan. That is Jordan. Balikan mo yung verse 6, Sister Mary Ann. Isa-isahin na natin yung mga bansang nandiyan. Yang tabernacles of Edom, yan po yung southwestern Jordan. Ang Ismailites, yan po ang Saudi Arabia. Dalawa. At ang Moab, part po yan ng Jordan pa rin, pero West Central Jordan, ang Moab. Ang mga Hagarines, yan po ay ang Egypt. So, Egyptian po yan, ang Hagarines. Ang Gival, next. Ang Gival, verse 7, Sir Mary Ann, ang Gival, yan ay ang Lebanon, mga mahal kong kapatid. Ang Ammon, yan ang Syria. Ang Amalek, yan po ay Arabs of Sinai area. So, hindi siya bansa. Part lang siya. Pero yung mga bansa, nakita natin, nandito yung Jordan, Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Syria. Then, yung Philistines, ito po yung Gaza. Ito po yung mga Hamas ngayon, mga mahal kong kapatid. Yung Philistines na yan, or mga Pilisteo, yan yung nasa Gaza. At yan yung mga tinatawag na Hamas ngayon. Nakasama ang mga taga-Tiro, di ba? Yung Lebanon. Kaya may nangyayari na rin po ngayon, nagbobombahan na rin po ang Lebanon at Israel. Kung napapanood nyo sa balita, hindi lang po ito pagitan na ng Hamas o ng Gaza laban sa Israel. Ngayon po, yung Lebanon
at Israel sa norte ay nagbabakbakan na rin. Then yung Assur, yan po ay ang Iraq. Northern Iraq, ang Assur. At may parte din po yan na Central Syrians. So magkadidikit po kasi yan. Yung lupain na yan dati. Ngayon, yan ay matitrace na. Pwede nyo i-search yan sa Google, mga mahal kong kapatid. Isang type nyo lang yan, lalabas yan, napakarami. So kung mapapansin nyo, yung talagang mga bansang binanggit dito, isa-isahin natin, Jordan, Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Syria. Take note for that. Take note for that. Kasi mamaya may titingnan tayo sa bansang ito. Ulitin ko, Jordan, Saudi, Egypt, Lebanon, Syria. So ang Gaza, maliit lang naman yan. Yung Arab, Sinai area, yung mga Amalekites, maliit din yan na bahagi. Pero yung Assur, yan ay ang Iraq at Syria na magkasama. So mamaya sa history ay may titingnan tayo, mga mahal kong kapatid. Pero sabi dito sa verse 9, sa pagpapatuloy, basahin natin muna bago natin tingnan ang history at ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Sabi sa verse 9, sabi ng prophecy, do unto them as unto the Midianites, as to Sisera, as to Jabin at the brook of Kison. So hindi ko to naabot nung Sunday. Kumbaga magre-related, talagang related sana yung topic namin ni Brother Jeric kasi pumunta siya kay Gideon sa Book of Judges. At itong from verse 9, mga mahal kong kapatid, hanggang verse 11, yan ay, ang nire-refer niyan ay sa panahon ni Gideon. That's in the Book of Judges. Sabi ng hula, Panginoong Diyos, gumawa ka ulit ng kagaya ng ginawa mo sa mga Madyanita, gaya ng ginawa mo kay Sisara. So ano bang ginawa ng Diyos kay Sisara? I-search na lang. Parang di tayo maging mahaba. Ang ginawa po ng Diyos kay Sisara ay ipinapatay yan ng Diyos kay Jael. So meron pong isang Hudyo ng pangalan ay Jael at ipinapatay ng Diyos itong si Sisara na kapitan ng haring si Jabin. Ito ay nung panahon, mga mahal kong kapatid, na sila Joshua ay papasok pa lang sa Kanaan. Nang kunukubkob nila ang promised land, merong tinatawag na King Jabin, or sabihin natin may haring, ang pangalan ay Jabin. At ito po ay pinatay ni Joshua. Pinatay ito ng mga Hudyo sa pangunguna ni Joshua. Si Sisara, pinatay yan ni Jael, at itong si Jabin na hari ng Kanaan ay pinatay ni Joshua. At hindi po basta-basta ang hari na yan, mga mahal kong kapatid, basahin nyo na lang sapagkat napakalaki po ng nasasakupan niyan. At meron din niyang mga confederation. Ituloy natin yung pagbasa. Verse 10. Na nangamatay sa indoor, sila'y naging parang dumi sa lupa. So ano yung sinasabi sa hula? Ganon daw po dapat ang gawin ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Gagawin ulit kung ano yung nangyari sa panahon nila Gideon at nila Joshua. Sabi sa verse 11, gawin mo ang kanilang mga maginoo na gaya ni Oreb at ni Sib. So ang Oreb na ito at Sib ay mga prinsipe ito, mga mahal kong kapatid. At ang mga ito ay nabuhay sa panahon ni Gideon. At pinugutan nila ng ulo ang dalawang ito. Sa pangunguna ni Gideon, yung kanyang 300 soldiers, pinugutan nila ang dalawang prinsipeng ito na mula sa mga Pilisteo. So bagamat ito ay kasaysayan, mga mahal kong kapatid, tila hindi na masyadong related sa atin, hindi natin masyadong feel, pero ang pinapakita kasi ng hula, ganito daw po ang gagawin ng Diyos. Amen. Ganito ang gagawin ng Diyos sa kanyang mga kaaway. So itong si Oreb at si Sib ay pinugutan ng ulo ng mga lalaki ni Gideon at dinala nila ang ulo at ibinigay nila kay Gideon. At nasabi naman dito sa sumunod na bahagi, oo, lahat nilang mga pangulo ay gaya ni Siba at ni Salmona. So ito namang si Siba at si Salmona, mga hari ito, mga mahal kong kapatid. Kaya basahin natin ang Judges sa chapter 8, verse 21, Sister Marian. Tingnan niyo po kung ano ang mga haring ito at anong bansang kinaroroonan nila. Sabi sa verse 21, nang magkagayoy sinabi ni Siba at ni Salmona,
Bumangon ka at dalunguhin mo kami, sapagkat kung paano ang pagkalalaki ay gayon ng kanyang lakas. At bumangon si Gideon at pinatay si Siba at si Salmona. At kinuha ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan na nasa kanilang liig ng kanilang mga kamelyo. So ano yung kanilang mga kwintas, mga kapatid? Shaped like crescent moon. Kung isi-search po ang crescent moon, sa English, crescent, yung kalahating buwan na yan. So familiar ba kayo sa kalahating buwan? So ang simbolo ng Arab country, mga mahal kong kapatid, ng confederation sa Middle East, ng mga bansang Islam, sa panahon pa po ni Gideon, 1,000 years ago, andon na yan. So kumbaga, ang Biblia ay isang napakahiwagang kasaysayan, sapagkat ang may akda nito ay ang Diyos. Walang pwedeng maitago at mailihim, mga mahal kong kapatid. So gusto niyo bang maging Islam? Pag kinonvert kayo, nakakalungkot, may mga pastor na nako-convert sa Islam, napapanood ko, mga kapatid. Ang kanilang simbolo ay kagaya ng hugis ng kalahating buwan. Tuloy natin yung pagbasa sa verse 22. Nang magkagayo, sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, after na mapatay nila si Salmona, yung dalawang hari, sabi diyan, magpuno ka sa amin ngayon, ikaw at ang iyong anak, sapagkat iniligtas mo kami sa kamay ng mga Madyanita or Madyans. And verse 23, at sinabi ni Gideon sa kanila, hindi ako magpupuno sa inyo, o magpupuno man ang aking anak sa inyo, ang Panginoon ang magpupuno sa inyo. Amen. So, ang Israel, mga mahal kong kapatid, ang hari niyan hanggang ngayon ay ang Diyos. At meron nga po akong na-realize, mga mahal kong kapatid, meron po akong napagtanto. Hindi lamang ang Israel na bansa o ang mga Hudyo ang mahal ng Diyos o mahalaga sa Diyos. Kahit po yung lupa lamang, yung lupang literal. Yung pinag-aralan natin noong nakarang Sunday, yung lupa na tinatawag na promised land, na dating Kanaan. Napaka-importante po sa Diyos ng lupaing ito. Diba, kung babalikan natin yung Joel chapter 3, yung teksto natin nung nakaraang Sunday, basahin lang ulit natin mga kapatid yung isang bahagi dito. Sa Joel chapter 3, verse 2, Joel chapter 3, verse 2, aking pipisanin ang lahat na bansa. Ano yan? Confederation yan. Ito pala'y kaisipan ng Diyos na ilinalagay niya sa mga bansang ito. Sabi niya, aking pipisanin ang lahat na bansa at aking ibababa sila sa libis ng Diyosapat at ako'y makikipagtanggol sa kanila roon dahil sa aking bayan at dahil sa aking manang Israel na kanilang pinangalat sa mga bansa. So ang tinutukoy diyan ay yung mga tao. Ang tawag ng Diyos sa mga Hudyo ay kanyang mana, inheritance, at pinangalat daw po sila sa mga bansa. At na-trace natin kung kailan ito nangyari, pero ibinalik sila ulit ng Diyos sa lupain ng Kanaan. At ang pangalawa, sabi diyan, at binahagi ang aking lupain. Ano ang pagtukoy ng Panginoon sa promised land? Aking lupain. Kaya nga tawag dito, promised land. Sa lumang tipan, tinawag ito ng Panginoong Diyos na ito'y lupain ko magpakailan-kailanman. Kaninong lupain ang promised land, mga mahal kong kapatid? Sino ang nag-aangkin? Sino ang nagkiklaim sa kanya? Ang Diyos. Sa kanya daw ang Kanaan. Sa kanya daw ang promised land. Sa kanya daw ang Palestine. Pero anong sabi ng buong mundo? Pre-Palestine. Ang Palestine ay para sa mga Muslim. Sabi nila. Pero ang sabi ng Biblia, ang Palestine ay sa Diyos. Sa palagay nyo, sino ang magwawagi? Kaya na-realize ko, mga mahal kong kapatid, bagamat sa loob ng napakaraming taon, from first century, di ba, nung 70 AD, nang sinunog nila ang Israel, nang winasak ang templo, nung 70 AD, at until 18th or 19th century,
walang mga Hudyo sa lupain ng Promised Land. Take note for that, from 70 AD to 19th century. So nung nakaraan, nalilito po pala tayo sa century, mga kapatid. Pag 1800 pala hanggang 1899. Tama ba? Ha? From 1801 to 1899. 1900. Bali, 1800. Tapos hanggang 1900. Ay, isasama yung pang 1900. Yun ang magiging 19th century. Tama. So, nagkakaroon lang tayo ng pagkalito doon sa century, mga mahal mga kapatid. So, meaning, nung bumalik po ang mga Hudyo from Europe, 19th century na. Hindi 18th century. Sapagkat bumalik sila nung mga panahon ng 1880, at doon lamang po ulit nagkaroon ng mga Hudyo or Israelites sa lupain ng tinatawag na Palestine or Promised Land. Pero tingnan nyo po paano inalagaan ng Panginoon ang kanyang lupain. Sapagkat mula noong 70 AD hanggang 19th century, wala pong umangkin at wala pong nagtalaga o sabihin natin nagdeklara na ito ay bansa na ganito. Bagamat napakaraming mga sinakop ng Roma, sinakop ng mga Arab country, sinakop ng British, mga mahal kong kapatid, ng Syria, ng Ehipto, sinakop ulit. Pero hindi nila nagawan ng pagkakataon na yung mga Palestinian, yung mga Pilisteo o mga Islam ay sila yung ilagay doon at kilalaning bansa. Iningatan ng Diyos ang kanyang lupain, na kailanman sa kasaysayan ay hindi ito tinawag ng ano pamang bansa. Bagamat merong mga nag-aangkin. So ito'y kapangyarihan ng Diyos na nag-iingat sa kanyang lupain, mga mahal kong kapatid. Until now. So ang Palestine or Promised Land or Canaan ay ang sabi dito, ito'y lupain ng Diyos, mga mahal kong kapatid. Pero anong sabi ng mundo? Ano ang sabi ng Arab country? Ito ay para sa mga Palestinians. Sino nga yung mga Palestinians? Mga Islam, mga Arab citizen, mga mahal kong kapatid na galing sa iba't ibang bansa na umukupa sa tinatawag na Promised Land. Okay, balikan natin yung Psalms, Sister Mary Ann. Tuloy natin yung pagbasa. So itong si Siba at si Salmona na sinasabi sa verse 11 ay sabi ng prophecy, gawin mo, Panginoong Diyos, kung ano ang ginawa mo kay Siba at kay Salmona. So itong si Siba at Salmona na mga hari ng mga bansang, ang kanilang simbolo ay simbolo ng buwan. At ito'y pinatay nila Gideon, mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. So ganun din daw po ang gagawin ng Diyos sa mga huling araw na ito. Sapagkat ang sabi nila, verse 12, ito ang sinasabi nila, na siyang nagsipagsabi, kunin natin para sa atin ang pinakaari, ang mga tahanan ng Diyos. So anong sabi ni Haring Salmona, mga mahal kong kapatid, at ni Siba, kunin natin ang lupain na ito, sapagkat ito ay pinakaari ng Diyos. Ito pala ay tahanan ng Diyos. Kaya nga di ba darating ang araw, mga mahal kong kapatid, sa millennium, saan maghahari ang ating Panginoong Diyos? Sa Jerusalem. Pag bumaba siya mula sa langit, kapag siya'y bumaba na, sa second coming, saan siya bababa? Sa bundok ng Olibo. At saan naroon ang bundok ng Olibo? Sa Jerusalem. At sa pag-aaral natin, ano meron sa Jerusalem, mga mahal kong kapatid? Mula noon, bawat makapangyarihang bansa o kaharian na sumasakop, Jerusalem ang kanilang kinukuha. Binibihag nila ang Jerusalem. Kaya nga nang gawing bansa, mga mahal kong kapatid, ang Israel noong 1947, ang Jerusalem ay inihiwalay at inangkin ito ng international power. Diniklara ang Israel bilang isang bansa na malaya noong 1947 at ipinahayag sa buong mundo noong 1948
Narinig ng lahat ng mundo, lahat ng tao sa buong mundo na may bansa ng Israel. Nagulat ang mga Arab country. Di ba? 1947, nagulat sila. Ilang oras lang silang nagplano nung gabi. Anong ginawa nila? Inatake nila yung Israel. Sinong nanalo? 10 bansa ang umatake nung gabi na yon. 1948. Kadideklara lamang nung araw na yon na ang Israel ay bansa na. Nung gabi, inatake sila ng 10 bansa. Kasama yung 5 na binanggit dito, mga mahal kong kapatid, sapagkat noong 1945, meron silang binuo. Noong 1945, ito'y part ng history. After ng World War II, mga mahal kong kapatid, noong May 5, 1945, nagkaroon ng tinatawag na Jami'ah Arabiyah, na sa Ingles ay League of Arab States or Confederations of Arab States. Kailan nangyari? May 5, 1945. At pinapangunahan ito, mga mahal kong kapatid, ng 5 bansa. Pakinggan ninyo. The Arab Confederation was formed in Cairo on March 1945. Initially, with 6 members. Noong 1945, pinangunahan ng 6 palang bansa, mga kapatid. Pero doon sa binasa natin, may 5. Pero makikita natin yung 5 yon. Sabi dito sa 6 na ito, yung 6 members na nabuo noong 1945, pinangungunahan ng Egypt, sinusundan ng Jordan, Iraq, Lebanon, Saudi. Pang-6 yung Syria. Nakita ba natin yon doon sa Psalms 83? Hindi pa ba kayo nawawala sa mga tinatalakay natin? Yung 5 bansa na nandun mismo, yung naroon, Jordan, Lebanon, Saudi, Egypt. Ano pa yung isa? Syria. Pero sa kasalukuyan, mga mahal kong kapatid, itong confederation na ito ng Arab country ay binubuo na po ng 22 nations. So, 22 nation against Israel. Pero, itong 22 nation na ito, na confederation ng Arab country, na pinangunahan ng 6 na ito, which is Egypt, Jordan, Iraq, Lebanon, Saudi, and Syria, ay hindi lamang ito confederation ng mga bansang Arab country, mga mahal kong kapatid, sapagkat binabak-apan na rin sila ngayon ng mga makapangyarihang bansa, like China and Russia. Kaya nga sa magaganap na World War III, ito'y pagitan ng Amerika at ng Russia. Sapagkat ang Amerika ay ibaback up niya ang Israel. At yan po ang nakikita natin ngayon. At alam natin kung anong mangyayari sa panahon na yan, mga mahal kong kapatid. So kailan naganap yung prophecy ng Psalms 83 verse 5? Nagkaroon sila ng confederation. Basahin nga ulit natin, Sir Marian. Atras mo sa verse 5. Sapagkat sila ay nangagsasangguniang magkakasama na may isang pagkakaayon laban sa iyo ay nangagtitipanan. So after World War II, after the Holocaust, mga mahal kong kapatid, ang mga bansang ito ay nagkaroon ng confederation. Hindi nagkataon yan. Nang ginamit na salita diyan ay they are confederates against thee. Kaya noong 1945, nagkaroon ng confederation ng mga Arab country. Noong 1948, na naging bansa sila, pinagtulungan sila. Sa pangunguna ng 5 bansa na yon na nasa hula. 1967, pinangunahan ulit ng 5 nandun. Egyptian, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, Syria. At ngayon, mga mahal kong kapatid, sino ang unang nagpahayag ng suporta sa mga Hamas, sa Palestinians? Saudi Arabia. Ngayon, ang Lebanon ay andyan, mga mahal kong kapatid. Kaya itong confederation na ito pala ay, sabi ng banal na kasulatan, ito ay kaisipan ng Diyos na kanyang linalayon para, kung itutuloy natin yung pagbasa, ituloy natin para ipakilala kung sino ang Diyos ng Israel, mga mahal kong kapatid.
Sabi sa verse 12, tuloy natin muna yung pagbasa, na siyang nagsisipagsabi, kunin natin para sa atin na pinakaari ang mga tahanan ng Diyos. Verse 13, O Diyos ko, gawin mo silang parang ipo-ipong alabok, parang dayami sa harap ng hangin. Siya ay panalangin ng mga Israelita. Verse 14, parang apoy na sumusunog ng gubat at parang liyab na nanunupok ng mga bundok. And verse 15, kaya't habulin mo sila ng iyong bagyo at pangilabutin mo sila ng iyong unos. Verse 16, lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan upang hanapin nila ang iyong pangalan, o Panginoon. It is battle of religion pala, mga kapatid. Labanan ito ng paniniwala. Labanan ito sa pagitan ng kinikilalang Diyos. Ang panalangin ng mga Hudyo sa panahong ito, yung mga Islam, yung mga Arab country, yung mga pumapabor sa Palestinian, kung nakikita nyo sa mga social media, nagpipray sila kay Allah. O Allah, pray Palestine. Have mercy on Palestinians or Palestinians. Pero ang mga Hudyo ay dumadalangin din sa totoong Diyos. At isang araw magaganap ang propesiyang ito, mga kapatid. Verse 17, mga pahiya sila at mga lupaypay magpakailanman, o mga hiya sila at mga lipol. So itong verse 17, ang mga taong ito, ang mga bansang ito ay manglulupaypay, mawawalan sila ng pag-asa, mapapahiya sila, at malilipol sila magpakailanman. So hindi pa yung nagaganap, mga kapatid, pero mayroong isang panahon na ang paglipol na gagawin ng Diyos. Kung paanong ginawa niya ito sa panahon ni Joshua at ni Gideon, pero sa panahon ito ng propesiya ng Psalms 83, kapag ginawa ito ng Diyos sa mga huling araw na ito, magpakailanman ay mawawala na ang mga bansang ito. At ipapakilala ng Diyos, sabi sa verse 18, upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa. Basahin natin sa English. That men may know that thou, whose name alone is Jehovah. Or ibig sabihin, the Lord, capital L-O-R-D, art the most high over all the earth. Habang binabasa ko to, mga mahal kong kapatid, I'm excited. Di ba? Nakakataba ng puso na isang araw makikilala ng buong mundo ang Diyos ng Israel. At ang Diyos na nakikilala din natin. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah! Sa kailan ito magaganap? Sa panahon na ating kinabubuhayan. Kailan nagsimula ang confederation na ito ng Arab country, ng mga bansang, babalikan natin yung verse 6, Tabernacle of Edom, that is Jordan, the Ismailites, that is Saudi, Hagarines, that is Egypt, Gival, that is Lebanon, Ammon, that is Syria. Nung mabuo ang Arab Confederation noong 1945, pinangunahan ng 6 na bansa at 5 sa unang nabanggit, dito sa Psalms 83, nandun, mga mahal kong kapatid. Naganap po ba ang propesiya? At hanggang ngayon ay nagaganap. At ang magiging dulo pala ng propesiyang ito, ang nagiging suliranin ngayon sa Middle East. So meron akong gusto pang basahin sa inyo, mga kapatid. Sa Judges, babalikan natin yung Judges para ipakita ko sa inyo na ito yung mga bansa sa Arab country, bagamat meron ng ipinakita kaninang clue na ang sinisimbolo nila ay crescent moon or kalahating buwan. Pero dito sa Judges, chapter 8, verse 10, kanina binasa natin from verse 21, atras tayo sa verse 10, ito po yung mga hukbo ni Haring Siba at ni Salmona. Sabi diyan, ngayon si Siba at si Salmona ay nasa Karkor at ang kanilang mga hukbo nakasama nila na may 15,000 lalaki. Yaong lahat na nalabi sa buong hukbo ng mga anak sa silanganan.
sapagkat nabuwal ang 120,000 lalaki na humahawak ng tabak. Sa pamamagitan ng 300 soldiers ni Gideon, ang una na lang ibinuwal, 120,000 men. Galing saan? Galing sa silangan. Saan ba meron sa silangan, mga mahal kong kapatid? Anong tawag natin sa mga Arab country? Gitnang silangan. Ano meron sa gitnang silangan? Mga Arab country. So, sino ang kaaway ni Gideon? Gitnang silangan. Sino ang kaaway ni Joshua? Ang mga taong ito. At sino ang kaaway ngayon ng Israel? Same na kaaway. Pero ang hula, ang panalangin ng mga Hudyo, mga mahal kong kapatid, kung paano ang Panginoong Diyos ang nagtagumpay noon, ay siya pa rin hanggang ngayon ang magtatagumpay. Amen. So ito'y para sa Israel, mga mahal kong kapatid. At nalalapit na mangyari at nakikita natin ang kaganapan. Ngayon, tingnan natin yung ating kalagayan. Kung ang mga Hudyo ay dumadalangin, nung nakaraan, itinapik natin, ask for the Holy Spirit. Paano tayo hihingi ng bautismo ng Espiritu Santo? Panalangin. Paano magtatagumpay at paano nagtagumpay ang mga Hudyo? Panalangin. Kaisang araw, sa dakong ito, kung saan man tayo naroon, naniniwala ako, mga mahal kong kapatid, isa sa makikita natin sa ating mga pagtitipon sa mga huling araw na ito, walang humpay na panalangin. At yan po ang kulang sa atin ngayon. Naniniwala ko na i-inspire tayo ng Panginoon, paghahatid siya sa atin ng inspirasyon, ng mensahe, para dalhin natin ang ating mga sarili sa higit pang paghahanda sa mga huling araw na ito. So, ang mga bagay na ito ay nagaganap na kung paano sa hula, sa propesiya, mga mahal kong kapatid, ay ito yung nakikita natin. So, noong nakaraang Wednesday, may mga taon tayong binanggit at dadaanan ko ulit ito, mga mahal kong kapatid, para lang sa paglilinaw, para mas maging malinaw para sa atin. 1947, anong nangyari? November 29, 1947, nilagdaan. Mayroong linagdaan ang mga bansa. Sa pangunguna ng Amerika at ang Britanya, may nilagdaan. At ang nilagdaan noong November 29, 1947, ay ang pagiging bansa ng Israel. 1967, okay, ulitin ko lang, 1947, ginawang bansa ang Israel, pero ang Jerusalem ay in-exclude. Hindi isinama. At ang may hawak at control sa Jerusalem ay ang international power sa pangunguna ng Amerika. Pero noong 1967, nung girahin sila ulit ng Confederation of Nations sa pangunguna ng masang tinukoy natin kanina, Saudi Arabia, Jordan, Lebanon, Syria, Egypt. Sa loob ng 6 na araw, nanalo ang Israel. May mga himalang nangyari. Kung papanoorin nyo po, si-search nyo, mga mahal kong kapatid, napakaraming himalang nangyari. Sa unang atake ng Israel, kung mababasa sa history, nung after na yung isang general ay magkaroon ng knowledge at inspirasyon na tinawag na Operation Focus, ang una nilang ginawa, sinalakay nila ang Egypt. At saan nga ba ginanap yung tinatawag na League of Arabs? Sa Cairo, Egypt. Kaya nang magkaroon ng tinatawag na Operation Focus, ang unang inatake po ng Israel, ang Egyptian. At anong ginawa nila? Binomba nila ang headquarter ng Egyptian kung saan naroon yung mga jet fighters nila. 450 jet fighters. Noong panahon na yun, inubos ng Israel sa isang atake lang. Yang Pilipinas, ilang jet fighters meron tayo? Di ko alam. May 10 ba? 1967, merong 450 jet fighters ang Egyptian. Pero sa isang atake lang, inubos ng Israel. At nagtataka sila sapagkat sabi ng mga Israeli, yung jet fighters natin, karag-karag na. Pero nung nag-operation sila,
hindi may paliwanag kung bakit napakatindi ng kanilang jet fighters. Yun ay kapangyarihan ng Diyos. At yung isang general ng Saudi, mga mahal kong kapatid, nung gigirahin na nila ang Israel, nung ilulusod na yung mga tangke nila, nakakita ng pangitain. Ang nakita niyang pangitain, napakaraming tangke ng Israel na sumasalakay sa kanila at naging disyerto ang kanilang lugar. Kaya nung ginawa niya, imbis na umatake, nagtaas siya ng bandilang kulay puti. Anong ibig sabihin nun? Suko na. May. At yun ay kapangyarihan ng Diyos. So 1967, nanalo ang Israel sa 6 days war at yung Jerusalem na ang umaangkin nito ay ang international, mga mahal kong kapatid. Pero noong 1967, ito ay napasailalim na at ibinigay na po sa Israel. So 1967, ibinigay ang Jerusalem sa Israel pero hindi pa ito ang capital, hindi pa ito ginawang capital noong panahon na yon. So tandaan nyo mga mahal kong kapatid, 1947 at 1967. Balikan natin yung Psalms 90 verse 10. Ito'y pagre-review at paglilinaw lalo. Psalms 90 verse 10. Pero kung atras tayo sa verse 9 or 8, tingnan mo nga sa 8. Yung binasa natin noong nakaraan ay verse 10 lang, pero kung sisimulan natin sa verse 8, ito yung kalagayan ng Israel, mga mahal kong kapatid. Sabi nila, iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo. Ang aming lihim ng mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha. Verse 9. Sapagkat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot. Aming niwawakasan ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. Yan po yung karanasan ng mga Hudyo. Na ang kanilang kasalanan ay nasa harapan daw ng Diyos na laging nakikita. Kaya tila po ba ang pakiramdam ng mga Hudyo, ang galit ng Diyos ay laging naroon sa kanila. Bawat taon, sabi nila, taon-taon, natatapos ang taon namin na laging may pagbuntong hininga. Bakit? Nasaan ang mga Hudyo? Yan po ang karanasan ng mga Hudyo, mga mahal kong kapatid. Lahat halos daw ng kaarawan ng kanilang mga panahon ay parang ang galit ng Diyos ay nasa kanila. At niwawakasan ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. Ano ibig sabihin ng buntong hininga? Walang pag-asa. Di ba? Pag nagbubuntong ang hininga kayo, ay buhay. Kawalan ng pag-asa, kaya nga ayaw ng Diyos ng nagbubuntong hininga. Yan ay biblical, scriptural. Ayaw ng Diyos ng palabuntong hininga. Pero tayo, lagi tayo napapabuntong hininga pag may problema, di ba, mga kapatid? Pag mga nagre-reklamo. So, ang mga Hudyo ay ganito. In verse 10, sabi sa verse 10, ang mga kaarawan ng aming mga taon, ito, nagbigay. Another prophecy. Una, pinakita sa verse 9, ang kaarawan nila ay parang galit lagi ang Diyos. Ang kasalanan nila ay lagi nasa harapan ng Diyos. Pero pagdating sa verse 10, may pag-asang nilalagay dito. Sabi diyan, ang mga kaarawan ng aming mga taon, hindi yan literal na taon. Sapagkat ang mga Hudyo ay hindi pare-paras ang edad na 70, 80. Hindi po ito literal na taon, kundi ito ay propesiyang taon. Sabi diyan, umaabot ng 7 taon, kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipan. Sa English, basahin natin, napakaganda. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow. Yang sorrow na yan sa English, kung i-search nyo, yan po ay tumitipo sa Great Tribulation. May tinatawag na Jacob's trouble and Jacob's sorrow. At ang Jacob's trouble, mga mahal kong kapatid, walang pagkakaiba yan sa Great Tribulation. Naaabot daw sila ng 80, pero ang meron na ay napakalakas na labor. Strength of labor and sorrow. Ibig sabihin, pahihirapan sila.
At ang sabi diyan, pero madali ang mapapawi, for it is soon cut off. Kaya nga, yung 7 years, sa kalagitnaan niyan, 3.5 years, ipapapatay lahat ng mga Hudyo sa loob ng huling 3.5 years. At pagkatapos, we fly away. Sapagkat ang kasunod niyan ay millennium. At kagaya ng binabasa natin sa Hosea chapter 6, sabi doon, habang dumadalangin sila, manumbalik na tayo sa Panginoon. Sapagkat tayo kanya nang patatawarin, tayo kanya nang pagagalingin. At tayo mabubuhay na sa harap ng Panginoon magpakailan-kailanman. So mayroong binabanggit dito sa prophecy na 70 years, ang magiging kaarawan daw po ng mga Israel, ng Israelites, ay 70 years and 80 years. So kung babalikan natin yung mga taon na tinitingnan natin, 1947, na isilang ang Israel. Ang tawag yan, the birth of Israel. Tinawag din yan na birth of Zionism. Tinawag din yan na the rebirth of Israel. Kailan sila naisilang muli, nabuhay ulit, mga mahal kong kapatid? 1947. At kung ito ay i-confirm ng Panginoon sa propesiyang ito ng Psalms 90 verse 10, ang magiging kaarawan daw nila ay 70 years. Kaya 1947 plus 70, 2017. So 2017, napaka-special na taon. Dahil kapag idinagdag mo yung 70 years, magkakaroon ng 2017. At ano ang nangyari noong 2017, mga mahal kong kapatid? Noong 2017, ang Pangulo noon ng Amerika ay si Donald Trump. Yung Jerusalem na nakubkob nila noong 1967 ng Israel, noong 2017 ay ginawang capital ng Israel. So hindi po yan basta-basta sa kasaysayan, mga mahal kong kapatid. Sapagkat ang naganap naman doon, ang nagaganap ay ang Joel chapter 3 verse 1. Nang sabi ng Joel chapter 3 verse 1, ipapanumbalik ng Panginoon ang mga nangabihag sa Jerusalem at sa Huda. Kumbaga, kung titingnan natin ang prophecy at ang realidad na nangyayari, ito'y nakikita natin ang napakalinaw sa mga nakaraang panahon na nagdaan, mga mahal kong kapatid. At ang Panginoon, di ba, siya ay itinatago din niya kanyang hiwaga sa numeric way or numeric symbol. Kung ang 1947, dinagdagan natin ng 70, that is 2017, from 1967 naman, nang mapasakamay na ng Israel ang Jerusalem pero hindi pa nila capital, magdadagdag tayo ng 50 years. Sapagkat ang 50 years ay jubilee ito. Paglaya, pag-angkin. Kaya yung Jerusalem naging malaya lamang ng tuluyan. Noong 2017, bakit? Naging talagang kapital na ng Israel. Sapagkat nung hindi pa po kapital ng Israel ang Jerusalem, malaya pa pong makaparoon ng napakaraming mga tao, yung mga, sama-sama po yung mga Kristiyano, mga Islam, at yung mga Judaismo. Kaya nga nang ideklara po ni Donald Trump noong 2017, ang Jerusalem bilang kapital ng Israel, sobrang galit na naman ng Arab country. At gusto nga nila itong i-reverse. Ibig sabihin, ibalik sa dati na ang Jerusalem ay hindi kapital ng Israel. So dalawang pagpapakita na may naganap noong 2017. 1947 plus 70, 2017, 1967 plus 50, 2017. Pero sabi ng hula sa Psalms 90 verse 10, ngunit dahil sa kalakasan ay magiging 80 taon. Pero kalakasan na ng labor, strength of labor and sorrow. Kaya 1947 plus 80, that is 2027. At sa aking pag-aaral muli, mga mahal kong kapatid, may tinatawag na climate clock ang mga scientist. Basahin nyo, you can search sa Google, para wag kayong maniwala lamang kay Brother Ryan, may mga dalubhasang nag-aaral.
At tatlo ang tinitingnan nila, mga mahal kong kapatid. Yung isa, binanggit ko na ito dati sa pangaral ko. Kung maalala nyo, noong 2020, kasagsagan ito ng COVID, ng lockdown. In-unveiled ang malaking relo na digital sa New York. At merong countdown. At nung ilagay ito, mga mahal kong kapatid, sa New York, ang mga scientists ay naglagay ng eksaktong oras, araw, taon, kung ilan ang natitira. According sa kanila. At sabi nila, by the end of 2026, sapagkat ang binigay nilang taon since 2020 ay 7 taon. Basahin nyo na lang, isesend ko mamaya, meron akong copy nito, isesend ko sa inyo sa group natin mamaya, basahin nyo lang, pero pwede ko rin namang basahin sa inyo saglit, yung maikling part, basahin ko ito. Sapagkat inilagay ko to dito. Yung kabuuan niya ay isisend ko na lang po sa group natin, mga kapatid. Okay, hindi ko pala na-send dito sa tablet ko. Nandito sa notepad ko. Okay, sabi dito, ito po ay mababasa nyo sa Washington Post. Legit po itong pahayagan at website sa Amerika, Washington Post. Ito ay ito ay naisulat noong 2020 pa, mga kapatid, sapagkat ito ay nung panahon na inilagay yung tinatawag na climate clock. The climate clock unveiled by the artist Gan Golan and Andrew Boyd warned at 1:30 p.m. Monday that there were 7 years and 100 days, 17 hours, 29 minutes, and 22 seconds. Yun mismo yung countdown nila. May oras, may segundo. Ilang taon na lang daw yung natitira sa mundo? 7 years, 101 days, 17 hours, 29 minutes, and 22 seconds until the earth carbon is depleted. Based on current emission rates, a total depletion would thrust the world into further turmoil and suffering through more flooding, more wildfires, worsening famine, and extensive human displacement according to them. By the end of 2026 daw, mga mahal kong kapatid, 3 ang mararanasan ng mundo sa panahon na yan at titingnan natin yan dapat. Babantayan natin yan. Kung ang mga taong ito ay nagbabantay, tayo ay pinagbabantay din ng Panginoon sa kalikasan, sa mga bansa. Sabi dito, the end of 2026, the earth condition is 50-50. Magiging 50-50 daw po ang kalagayan ng earth sapagkat iinit ng pinakamatinding init ang temperatura ng mundo. Dahil nga sinasabi nila na yung ozone layer ng earth ay masisira. At sobrang taas na po ng carbon. Kaya nga ang gustong mangyari ng mga scientists na ito, ipasara, ipatigil ang mga nuclear plants. Pero nabigo po sila. At ang nakakalungkot na katotohanan, imbis na mapasara ito, magkakaroon ng digmaang pandaigdig na ang gagamitin ng mga tao ay nuclear warheads. Kaya magaganap lamang yung sinasabi ng banal na kasulatan, ang araw ay magdidilim, di ba? Ang buwan ay magiging kulay dugo, ang mga bituin ay mangangatal. So ang pinapakita lang diyan ay mayroong mangyayari sa kalawakan, sa makikita natin sa paligid, mga mahal kong kapatid. At ang sabi pa ng mga dalubhasa, by the year 2026, dito magkakaroon ng pagtatala na tinatawag na, sabi dito, magkakaroon ng peak of population na talagang lolobo daw po sa taong 2026, hindi na daw po kakayanin ng supply ng pagkain ang buong mundo. So by 2026, sa dami ng populasyon, sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa agrikultura, sa ekonomiya, hindi na kayang makasurvive pa. Alam niyo po ba yung nangyayaring gera ngayon sa Israel, mga kapatid? Ayon sa balita, dahil sa gerang
nangyayari araw-araw. Ang nakukonsumo po ng bansang Israel araw-araw, sabi nila, 217 million US dollar ang nawawala sa kanila araw-araw. Gaano karami yan? Pagkain na sana yan ng mga tao. Budget na sana yan. Pero saan lang napupunta? Panggera lang. Kaya iniisip ko nga, pag nagkaroon talaga ng conflict ang China at ang Pilipinas, saan ka tayo pupulutin kung wala tayong pananampalataya? Minsan gusto ko rin magkaroon ng savings. Kaya lang wala tayong savings. Sino ba dito ang merong savings? Tas nga ang kamay ng mautangan natin. Wala tayong savings, no? Gusto ko rin magkaroon ng savings para yung future natin, kahit pa paano ay meron na tayong assurance. Pero wala, mga kapatid ko. Yung natitira ko ng savings kanina, na zero pa. Nasingil tayo bigla. Pero yung savings na yon talagang sinisave ko, hindi para sa pangangailangan. Savings yon para sa pambayad next week. Sumapalad siguro ang merong savings dito. Pero kapag nangyari ang squeezing, mga mahal kong kapatid, magkaroon ng pagbagsak sa ekonomiya, magkaroon ng famines, it's all about faith. At pagkakilala mo sa mga bagay na nakahula, pagkaunawa mo sa mga bagay na sinabi ng Panginoon ayon sa kasulatan. So, hindi lamang ito propesiya, kundi ito ay realidad na nakikita natin, mga mahal kong kapatid. So, tulungan nawa tayo ng Panginoon, ipag-pray natin, na nawa, huwag tayong lampasan ng Panginoon sa dakong ito. At kung paano ang mga bansang ito ay naghahanda, mga mahal kong kapatid, ay gayon din tayo na masumpungan sa paghahanda. At ang kagandahan dito, hindi natin ito laban. Kaya kailangan natin ng kapangyarihan na mula sa Diyos. Maghihintay tayo sa kapangyarihan na ibibigay ng Panginoon upang sa araw at sa oras na yan, hindi tayo masumpungan na nasa kahinaan, nasa pag-aalinlangan at takot, kundi nasa kalakasan. Amen. Na naghihintay sa Panginoon na mayroong kapanatagan at kapayapaan, kagalakan sa ating mga puso. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo. Kagaya ng binanggit ko noong nakaraang Sunday, yung pag-aaralan lang natin ngayon ay the prophecy of Psalms 83, which is the confederation of nations against Israel. Lahat ng nabanggit ni Brother Ryan, you can search for your own good sake, mga mahal kong kapatid, para hindi kayo nakahang lang. Pwede kayo mag-aral, magsiyasat, mag-search sa inyong sarili para higit nyong makita ang panahon natin kinabubuhayan. Tayo umawit ng isang awit, maaga pa. Awitin natin yung The Day of Redemption. Gandang-ganda ako sa kantang ito ngayon, sapagkat napapanahon ng kantang ito. So ulitin ko lang, mga kapatid, for the record, naka-live po pala tayo. Habang naalala ko, for the record, ulitin ko lang, na yung nabanggit ko kanina na confederation ng mga bansa, nabanggit ko po pala kasi kanina ay May 5, 1945. So merong konting error dito, mali yung nakita ko, na form ang tinatawag na League of Arab States or Arab Confederation noong March 22, 1945 sa Cairo, Egypt, na may pinangunahan ng 6 members, Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, and Syria. At yung 6 na yon, halos nakita natin sa Psalms 83. At noong 1945, May 5, yung nabanggit ko kanina, May 5, 1945,
unang nadagdag ay yung Yemen. So, dumagdag po pala ang Yemen sa confederation na ito noong May 5, 1945. Pero currently, as of now, the Confederation of Arab has 22 members. At ito ay ang Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestinians, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, and Yemen. So hindi po yan nagkataon lang, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng hula kanina sa Psalms 83, ang mga bansa ay nagkakaisa laban sa Israel. At meron lamang isang layunin ng mga ito. Ano sabi doon sa Psalms 83? Alisin natin, burahin natin ang Israel para wag na silang maalala pa. Pero hindi yan mangyayari sapagkat ang Israel pala, ang Palestine pala ay pagkaari ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang buong mundo nagkakaisa. Ang Palestine daw ay para sa mga Islam. Ang Palestine daw ay para sa mga Islam, mga Arab countries. Pero ang Palestine ay sa Diyos. Hallelujah. Papurihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Awitin natin yan. Ito ang nangyayari ngayon sa panahon natin. Nations are breaking. Israel's awaking. The signs that the prophets, yan yung prophecy, mga kapatid. Yan yung mga binabasa natin in the book of Joel, book of Psalms, Zechariah. The Gentile days, bilang na ang mga araw natin with horrors incumbered. May pagkakataon pa tayo para masira ng mga mahal natin sa buhay. Ng mga nakaraan ito na pagbubulay-bulay ko, paano kaya ang mga kamag-anak natin? May pagkakataon pa kayo na makausap sila. For the days of redemption is near. Amen. Hallelujah. Men's hearts are failing for natin. Amen. Feed the Spirit, oh, your lambs, tremblingly look up your redemption. Okay, saglit tayong tumigil, mga kapatid. Bago natin ituloy yung pagkanta, nais kong basahin ang Luke chapter 21, Sir Mary Ann. Simulan natin sa verse 25. Verse 24. Luke 21, verse 24. Basahin natin hanggang verse 32. Sabi dito, sa English, Sir Mary Ann, sa English. Luke 21, 24. Sabi diyan, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. Magaganap yan sa mga huling araw. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations, with perplexity, the sea in the waves roaring. Men's heart failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Verse 27.
And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Kailan na yan? Second coming. Makikita ng lahat na bumababa ang ating Panginoon. Verse 28. And when these things begin to come to pass, yung mga bagay na inisa-isa, wars, famines, hindi na natin binasa mga kapatid, ito'y parallel ng Matthew 24. Sabi ng Panginoon, when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemptions draweth nigh. Verse 29, and speak to them a parable, behold the fig tree and all the trees. So hindi lang ito puno ng igos, which is ang Israel, kundi pati daw po ang mga puno na nasa paligid ng puno ng igos. At ang tinutukoy dito ay ang Israel at ang mga bansang nasa paligid niya. Sabi diyan, behold the fig tree and all the trees. Verse 30. When they now shoot forth, ye see and know of your own self that summer is now nigh at hands. Tuloy na lang tayo sa sige, basahin natin ang 31, Sir Mary Ann. So likewise, ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hands. Millennium. Verily I say unto you, this generation shall not pass away till all be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Can we say amen? Amen. Nakikita na natin ang mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon, pag nakita na natin ang puno ng igos at ang mga puno na papasimula ng yumabong, ang tag-araw, ang pag-ani ay malapit na. At nakikita natin, mga mahal kong kapatid, ano nangyayari sa Israel at sa mga bansang nakapalibot sa kanya. Halos lahat na nagmamalaki. Ang Iran, di ba? Ang Syria, ang Saudi Arabia, halos lahat ay mayaman na. At halos malakas na. Pero isang araw, magaganap ang hula para ipakilala ng Diyos na siya lamang ang Diyos sa tunay. Amen. Tuloy natin ang pagkanta, mga kapatid. Verse 2 tayo. The fig tree is growing. Oh, the fig tree is growing. Na-restore na ang Jerusalem. Mga kapatid. Amen. Your national long did draw. Amen. Today she is falling. Your latter rain
words gets revelation. Amen. We'll walk, yes Lord, we'll walk. We're the apostles of God. Amen. Hallelujah. Yes Lord. The days of redemption is near. These hearts are fading or filled. Oh, be filled with the Holy Spirit. Amen, Lord, with the Spirit. Amen. Your lands remain clear. Yes, Lord God. Look time, your redemption is near. Oh, look up. Oh, look down, your redemption is near. Can we say amen, mga kapatid? Amen and amen. Look up, your redemption is near. So, ang may sabi po niyan ay ang ating Panginoon na sinabi niya kung paano ang nangyayari sa kapaligiran. Tingnan natin. Sabi ng Panginoon, kapag nakita nyo na ang mga bagay na ito ay nangyayari, famines, distress of nations, perplexity, mga mahal kapatid, ito na nangyayari. Kung makikita nyo lamang sa mga balita sa social media, ang mga tao ay they are failing for first na. Natatakot na sila. Pero tayo, habang nakikita natin ito, well, sa puso natin, mayroong excitement sapagkat alam natin na nagaganap ang hula ng kasulatan. Sinabi ng ating Panginoon. Merong bahagi din sa aking puso, sa aking pagbubulay, mga kapatid. Paano ang ating mga kamag-anak? Mga tatay at nanay nyo, mga kapatid ninyo, kaibigan ninyo. Paano kaya natin sasabihin sa kanila ito? Paano? Hindi mo naman sila pwedeng gulatin at sabihin, ganito, ganyan. Pero alam ko, papatnubayan tayo ng Panginoon at gagabayan. Paano, kung meron mang mga mahal natin sa buhay na ililigtas pa ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapahayagan, ng inspirasyon para abutin sila, mga kapatid. Sa mga mahal natin sa buhay, pag-pray natin sila. Kung may mga mahal kayo sa buhay na gusto nyo maabot, ipag-pray natin sila. Ipag-pray ninyo sila, mga kapatid. Tayo manalangin sa sandaling ito. Let us bow our heads. Hallelujah. O aming dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa mga sandaling lumipas. Salamat sa mga salita mo na aming pinag-aralan sa gabing ito, sa mga propesiya, sa kasulatan. Naming tiningnan sa gabing ito, Panginoon, at nakita namin sa kasaysayan na ang ilan sa mga hula ay naganap at sa panahon namin ay patuloy na nagaganap, Panginoon. At nakikita namin kung ano pa ang magaganap sa unahan. Salamat sapagkat meron kami ng mga salitang ito, dakilang Diyos, na nakaabot sa amin, natangna ng aming mga kamay at nakita ng aming mga mata, napakinggan ng aming mga pakinig, Panginoong Diyos, at nagkaroon ng kapahayagan sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong pagkiya, sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, Panginoon, na yung itinatayong na ginagamit mo. Lord, maraming salamat sa gabing ito sapagkat ang mga salita mo na aming napakinggan, na aming natunghayan, ay nakita namin, Panginoon, ng napakalinaw ang katuparan nito sa panahon na aming kinabubuhayan. Pinag-aralan namin ng Psalms 83, Lord. It is a prophecy. Bagamat ito'y tinatawag na ang mga awit ni David, pero
ang mga awit na ito ay propesiya, Panginoong Diyos. Sapagkat kahit man ang pagbaba mo, nang ikaw po ay magkatawang tao, halos lahat ng propesiya ay naisulat sa mga awit ni David. At kahit man po pala ang katapusan ng henerasyon, Panginoong Diyos, na aming kinabubuhayan, ang mangyayari sa mga bansa sa Israel, Lord, ay mayroong bahagi sa aklat ng mga awit na nakahula ito. At napakalinaw naming nakita sa gabing ito, Panginoon, may mga bansang tinukoy sa Psalms 83. 5 sa mga bansa na naroon ay nakita namin na noong 1945, Lord, after World War II, ay nagkaroon ng confederation na nilagdaan sa Cairo, Egypt, na ang tanging layunin nila sa ngayon, Panginoon, hanggang ngayon, sapagkat ang mga ito ay iba ang paniniwala sa mga Hudyo. Iba sa paniniwala namin bilang Kristiyano na kumikilala sa iyo, na ang gusto nila ay maalis ang Israel, mawala ang mga Hudyo sa lupain na pinagdalahan mo sa kanila na tinawag na pangakong lupain. Halos lahat ng mga tao, Panginoong Diyos, ay nakatingin ngayon sa Israel, sa Palestine. Ang ilan, karamihan, ay sumisimpatya sa mga Palestinians na nagsasabing palayain ang mga Palestinians. Ang lupain na inuukupan ng Israel ay hindi para sa kanila, kundi para ito sa mga Pilisteo. Pero ikaw po, O Diyos, ay umangkin na nagsasabi, ang lupain ito ay sa akin. Okay, nakikita namin, Panginoon, ang napakalinaw kung ano ang mangyayari at kung ano ang nangyayari sa mga panahon ito. Ipagtatanggol mo ang iyong bayan, patatawarin mo sila, lilinisin mo sila, at muli mo silang kikilalanin at ipapakilala mo po ang iyong sarili bilang Diyos nila. At isang araw, ikaw ay maghahari, Panginoon, na kasama nila. Kasama namin na maghahari sa kanila. Panginoon, maraming salamat. Nawa ang mga salitang ito naming pinag-aralan na higit pa naming makita ng malinaw, Panginoong Diyos. Higit pa itong mas maging maliwanag sa aming mga kaunawaan sa mga huling araw na ito. Higit pang maggudyat ito sa amin ng kahandaan, Panginoon. At dalhin kami sa higit pang pagdulog sa iyo. And I know, Lord, hallelujah, na ikaw po ang magbibigay ng inspirasyon ng mensahe sa mga huling araw na ito upang dalhin kami sa kaisahan din, sa kaisahan din po, sa pagkakaisa, sa pagdulog sa iyo, upang maranasan na po, Panginoon, maganap na sa amin ang mga hula na nakaukol din po sa bawat isa sa amin bago maganap ang kalunduan ng mga bagay na magaganap din po sa bayan mo sa Israel, Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat. Anumang mga pagkukulang namin na ikaw po magpuno, Panginoon, sa mga kamalian namin, mga pagkakasala na nagagawa. Patuloy niyo po kaming patawarin sa lahat ng ito, Panginoon. Hinihingi namin ng paumanhin ang aming kawalan ng urgency, Lord, para sa kahandaan sa mga huling araw na ito. Tila po ba pahapay kami at pahapay roon. Kulang kami sa panahon ng pagdulog sa iyo, lalong-lalo sa panalangin, Lord. Pamanhin po sa lahat ng ito, Panginoon Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Hayaan na sa mga huling araw na ito, masumpungan kami sa higit pang pagdulog sa iyo. Lord, aming dalangin ito sa mo, pinagkakatiwala sa iyo. Kalakip na ang pagbabalik ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Inataas namin ito sa panalangin, sa makapangyarihan at banal mong pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.